Hello guys, kung pagpipiliin ka sa isang napakalaking halaga ng pera at ang karelasyon mo, ano ang pipiliin mo? Hello guys, so ang ating pag-uusapan ngayon ay mamili ka 50M o yung karelasyon mo. Mag-share ka ng inyong opinion, mag-comment ka, okay? So, eto, ating hihimayin ang mga pros, ang mga cons, kung ano ang mga pipiliin mo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, whoops! Konting konteksto muna sa ating topic for today. So, eto yung senaryo. Mayroong mag-o-offer ng 50 million pesos sa iyo para i-dispatcha mo yung karelasyon mo. Walang strings attached, walang hinihinging kapalit, basta yun lang. 2,000 years later. So, eto, ating pag-uusapan kung alin ang pipiliin mo sa dalawa. So, unahin muna natin sa pera kasi alam ko na marami ang pipili sa pera. Napakarami ngayon ang practical, di ba? Practical talagang mag-isip. Practical talaga ang karamihan sa panahon ngayon. Hindi na mahalaga yung pakiramdam kasi makakahanap ka naman ng love dyan kapag napakarami mo ng pera, di ba? Oh, so eto, alamin muna natin ang pros kapag pera ang pinili mo. Tandaan mo, napakalaking halaga yan. 50 million yan. Okay, so eto, ang mga pros. Financial stability. Oh, ganon talaga. Sagana ka na sa pera. Alam mo, sa ganyang kalaki ng pera, napakarami mong pwedeng gawin. Okay? Sabihin natin, bumili ka ng mga properties mo sa halagang 10M, napakarami yun. Bahay, mga sasakyan, o di ba? Bumili ka ulit doon sa iba, mga lupa, o di ba? Or i-invest mo sa iba. Napakarami mong pwedeng gawin. So, kapag madiskarte ka, hindi mauubos ang pera kapag marunong kang humawak. Kasi yung 50M na yan, kapag waldas ka, napakabilis ding maubos yan. Okay? Ang pinaka-the best na gawin mo sa ganyang halaga, ilagay mo sa isang, ano bang tawag doon? Yung mga passive income na pagkakakitaan. Sabihin natin, yung mga time deposits, di ba? Huwag sa bangko kasi napakaliit ng porsyento sa bangko. Time deposit. Kahit sabihin mo, yung 40M ilagay mo sa passive income. Mga co-op, yan. Tsaka marami pa diyang iba, nag-o-offer sila ng 1% to 6% na interest annually. So sabihin natin na kahit yung 40M ang ilagay mo sa passive income at sabihin natin na 3% lang yung 40M na yan, ang interest niyan sa isang taon ay 1.2M. 1.2M yan sa isang taon. So, ang monthly income mo ay 100,000. Okay? Tapos yung 10M, yun ang paikutin mo. Inegosyo mo yung iba, bumili ka ng property mo, bumili ka ng sasakyan mo, kung ano na, basta mag-invest ka rin sa iba. Magnegosyo ka, ganon. Malaking pera pa rin yung 10M na yan. Okay? So, ganyan ang gagawin mo kapag pinili mo yung pera. Practical nga lang, di ba? Siguro, ano nga ba ang pipiliin ko? Secret. Talagang kung marunong kang humawak ng pera, kahit hindi ka mag-i-invest, hindi ka magugutom sa ganyang halaga kapag marunong kang humawak. Oh. So, ayan po ang pros. So, punta naman tayo sa cons kapag pera ang pinili mo. So, marami din itong cons eh. So, ilan dyan yung regrets at yung lack
of fulfillment. Bakit ka magkakaroon ng lack of fulfillment? Kasi 'di ba, hindi naman nabibili ng pera ang pagmamahal, yung tunay na pagmamahal, 'di ba? So maaring makakuha ka ng mga pogi, mga magagandang babae, mga poging lalaki, pero hanggang doon lang. Sa tingin mo ba, mahal ka ng mga tao na 'yan? Papatulan ka ng mga 'yan, pero kadalasan 'yan dahil sa pera mo. So, wala talagang totoong pagmamahal. So, talagang parang merong kulang pa rin sa'yo. Yung fulfillment mo ay talagang wala, 'di ba? Napakarami mong pera, pero yung kasiyahan, yung tunay na kasiyahan ay hindi mo ramdam. Oo, nabibili mo yung mga gusto mo. Oo, yung mga material na bagay nandyan. Pero darating at darating pa rin yung panahon na iba na yung hinahanap mo, di ba? Kasi yung mga material na bagay, may hangganan din ang naibibigay na kaligayahan sa isang tao. Iba pa rin yung may taong tunay na nagmamahal sa iyo, di ba? Iba pa rin ang pakiramdam noon. Okay? So, ayan lang naman ang ilan sa mga cons kapag pera ang pinili mo. So, eto, pag-usapan din natin kapag love ang pinili mo. Wow! Dito ako mas bilib na bilib kapag may pumili sa pagmamahal na yan. Okay? Yung, oo nga, practical nga, pero iba. Mas humahanga ako sa tao na pipiliin yung love, yung tao mismo, yung pagmamahal. Oh, totoo yan. Doon ako labis-labis na humahanga. Para sa akin lang to Siguro para sa akin to personal opinion ko lang ito. Kapag mahal na mahal ko ang isang tao, isang babae, walang katumbas na halaga yan para sa akin. Kahit pa ilagay na nila sa akin yung lahat ng pera sa mundo, hindi ko ipagpapalit yung babae na aking minamahal. Walang katumbas na halaga yan. Ganun lang kasimple para sa akin. Kaya sa mga tao na pipili sa pagmamahal, saludo ako sa inyo. Sobrang paghanga at talagang nakakataas ng respeto. Ganun po yun. Yung respeto, nandyan. Yung paghanga, labis-labis. Ganun po yun. Kapag pinili mo yung tao, yung pagmamahal. Okay? Lahat naman yan ay kakayanin kapag kayo ay nagtulungan. Walang imposible yan. Okay? So, yan po. Ang usaping love. So, dahil ito ay for the sake of discussion, pagbibigay ng sariling opinion, sariling kuro-kuro, lahat ay walang mali. Okay? Kasi opinion mo yan. Ika nga, there is no right or wrong. Okay? Nasa inyo na yan eh. Decision mo yan. At kung ano man yung pinili mo, respeto na lang. Kasi iba-iba ang pananaw. Iba-iba ang mga pangangailangan. Iba-iba ang mga opinion. At lahat-lahat ay magkakaiba ang bawat individual. So ano man yung pipiliin ng isa, pera man yan, or yung pagmamahal, respeto na lang. Ganon lang yun, okay? So kung pera, go! Wow, ang sarap kaya pag napakaraming pera, di ba? Kung pagmamahal naman, wow, ganon. Hanga ako, hanga tayo dyan. Kanya-kanyang decision yan, okay? So, i-share nyo rin kung ano yung mga thoughts nyo, kung ano yung mga opinion nyo sa ganitong usapin. Ano ba ang pipiliin mo? Yung 50M o yung tunay na pagmamahal? Yung mahal mo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.